Tapos ang nag-report daw po nito ay yung principal mismo doon, si Concepcion Galentes. Ang alam po natin ay may tatlong balota na nakita doon sa presinto na walang party list sa likod. Which tatlong balota will not affect naman the entirety of the conduct of the election kasi po sobra-sobra naman yung bilang ng balota as against sa nakaboto. Talaga pong nagkakaroon ng ganung problem. Yung problem po mismo sa issue ng printing. At kasi nga po, you have to print 68 million ballots. So minsan may ganun talaga. Minsan nga may nangyayari, napapadeliver yung balota sa probinsyang ito, when in fact hindi naman talaga siya intended sa ganun. And so may nangyari, halimbawa dalawa, nangyari, napunta sa Cotabato yung isang box na intended dapat para sa Basilan. So kaagad po namin yun na ipadala noong Sabado na ibalik agad doon sa Basilan. So may mga ganun po talagang pangyayari. Katulad po sa binabanggit natin, printing problem po sapagkat yung mismong timing mark sa gilid ay hindi maliwanag and therefore hindi siya binasa ng mga makina. Last 3 question, Mads Net 25. Opo. Last 3 na po ito kasi may pupuntahan pa si Chairman pagpauman ninyo. Mads Yes, muna po. tapos ikaw, Ian. Hi, sir. Go ahead. Go ahead, Ian. Opo. Hi, sir. Opo. Sir, tama ba? Lahat ng teachers sa buong bansa, lahat sila, sir, dumating, nagsilbi sa eleksyon, wala tayong mga pulis na ginamit, even in some parts Meron of po, Mindanao. meron tayong mga pulis na ginamit, lalong-lalo na po dito sa area ng Cotabato, meron kasi 10 nag-withdraw. Dito rin sa may bandang Abra, meron din po na mga teachers na nag-withdraw pero hindi po sila tinakot eh. Ang kadahilanan pa rin nila ay dahil related sila doon sa mismong kandidato. At yung iba naman may masamang pakiramdam o may sakit. Kaya ang ginamit po natin doon, electoral board members na mga PNP personnel. Dito po sa Dato Udin Sinsuat kanina, ang isa sa pinagtalunan talaga ay kung sino ba ang gagamitin? Teachers o PNP personnel? Siyempre po sa batas kasi natin ang nakalagay, hanggat merong teachers ang gagamitin mo lang ang PNP kapag wala na napamalit sa mga teachers po natin. So, dahil po doon ay teachers pa rin ang ating ginamit. Hindi po natin ginamit. Yung pong 9,000 na reserve ng PNP, halos hindi po natin nagamit lahat sila. Opo. Sir, follow up lang po yung sa Abra. Ano pong update doon sa yung may mga poll watcher daw na nag-shade po na balota? Yes. Kasi kanina medyo naging malabo. Inaalam natin kanina kasi ang report sa amin, okay na yon. Tanggal na yung mga watchers. Apparently, yung isang tinuturo na may ID ay poll clerk. Poll clerk. So sabi namin gusto namin maliwanag na report kasi kung poll clerk siya, allowed siyang mag-assist. Kasi unlimited pa yon. Pagka nakalagay sa batas, kapag po kasi miyembro ng electoral board, only ang pagtulong o pag-assist sa mga botante na illiterate o kaya naman may kapansanan o kaya naman medyo nakatatanda. Pwede po siyang tumulong nang wala pong limit kung talaga pong poll clerk. So, yan ang gusto naming malaman. Yung bang nakatayo kanina na nakakulay green ay sadyang poll clerk. Sapagkat ang report sa amin, kasi maaaring 2 lugar yun eh. Yung kasing isang lugar, yun yung 2 ang poll watchers na nakitaan sa habang binibidyo na sila ang nag-shade. Yung po pinatanggal talaga yun and therefore pinakakasuhan na natin kaagad ng election offense. Ngayon kung yung sa isa naman na kine-claim na may nag-shade din, ayun ay dahil yung mismo yun ay poll clerk. Luisa? Hi, Sir. Luisa po from PTV. Sir, tanong ko lang, yung sa 15%, ilang botante po yun? Ilang balota yung i-reprint natin? Kakayanin po ba yung matapos bukas? And also, kahit may ganito, Sir, tuloy pa rin yung transmission natin. Later, may partial and unofficial results pa rin Ayun tayo. po. Kaya mamaya po ini-invite ko kayong lahat, pag may konti pa kayong panahon, na magpunta po sa ating pong Chairman's Hall. Yun ang dahilan pala kaya mainit. Pupunta tayo sa Chairman's Hall, na andun po makikita nyo po yung transmission. At mamaya po, sa ating pong website ng COMELEC, makikita nyo rin po yung real-time na results ng lahat ng mga presinto na makapagtatransmit ng mga results. So, a matter of few moments from now, maaari pong mag-transmit na ng result. Pero again, inuulit ko po, alas 7 ng gabi o bago mag alas 7, walang transmission na mangyayari. Sapagkat yung mga makina ay nakaprogram na makapagtatransmit lang siya kapag alas 7 ng gabi. At yung mismong consolidation system, katulad ng binuksan namin kanina, yan po ay tatanggap lang ng results kapag alas 7 rin ng gabi. Hindi siya pwede mag-transmit na mas maaga, hindi siya pwede magtanggap na mas maaga. Okay. Sir, another question lang Sorry. po. Nene, okay, go ahead. Bale, Sir, yung mamaya ay hindi naman po makaka-apekto dun sa ano, Sir? Wala naman po. Kasi ganito po yon. Yung mangyayari mamaya, sure na sure, canvassing ng munisipyo at syudad. Mamaya. Kaya yung Board of Canvassers ng isang bayan, katulad ng ginawa na nakita nyo kanina ng National Board, nag-adjourn, suspended until tomorrow. Kasi wala pa kami ina-expect na result o CCS, baka hanggang mamaya lang ng gabi. Lalo na sa mga post-abroad natin. So baka hanggang mamayang gabi makapag-sesend sila. Pero sa municipal, nasend na lahat yan mamaya.
Kaya pwedeng ang proclamation ay mamaya mangyari ng mga municipal. Hanggang earliest, ang latest, baka hanggang madaling araw bukas ng Monday, ng Tuesday, makakapag-proclaim na sila. Yung probinsya, once na nag-proclaim ang bayan o syudad, magpapadala ng result sa probinsya. Yung probinsya, ine-estimate natin Tuesday hanggang Wednesday, makakapag-proklama na sila. By that time, wala pa kaming matatanggap sa National Board from the province. Pero maaari may matanggap na kami doon sa 93 post abroad. O kaya naman, yung mismong canvassing ng syudad. Pwede na kaming makatanggap. Pero yung probinsya, hindi pa natin ine-expect yun. Masyadong napakabilis naman kung ganun. Pero kung kakayanin ng mga Tuesday ng hapon, bukas, hanggang Miyerkules ng umaga, sigurado may mga matatanggap na tayo na COC. Okay po? Go ahead, your last question. Ang resumption bukas ng National Board ay alas 10. So kung meron siya isa, dalawa na COC, ikakanvas na muli natin yon. Ikakanvas na natin. Pero pwede kami mag-suspend na muli hanggang sa gabi para lang malaman natin kung may papasok na Certificate of Proclamation or canvas mula sa mga probinsya at sa highly urbanized cities at saka sa iba't ibang post natin abroad. Sir, last na lang po. If walang failure of elections, do you still consider na generally peaceful itong election nyo? Hindi pa po kasi tapos ang eleksyon kaya medyo mahirap pang magsalita. Pero kung napansin nyo naman kahit paano, lahat ng mga nakita nating issues yan kahit noon pa. In fact, noon, mas sobra-sobra yung mga issue natin. Pero kanina talaga, naging effective yung mga innovations natin. Tulad po ng early voting. Hindi po maitatatwa. Mapakadaming nakinabang ng mga nakatatanda sa early voting. Maaaring kulang ang 2 oras. Maaaring dapat mas mahaba sa 2 oras. Pero, just the same, madami pong pumunta. Madami pong nakinabang sa early voting. Number 2, yung mall voting natin. Hindi rin po maitatatwa. Sobrang daming pumunta ng mga kababayan natin na nakarehistro na ang pagboto ay sa mall. Sapagkat komportable sila. At alam nyo, yung mga nag-monitor sa mall, alas 5 pa lang ng umaga, nakabukas na yung aircon ng mga mall kung saan ginawa natin yung pagboto. At comfortably nakaupo yung mismo mga kababayan natin. So, at yung mga iba pang innovation, napakinabangan naman po. Talaga lang, yung pong PPP natin, yung pong priority polling place, talaga lang pong meron tayong mga nakatatanda at naunawaan po natin sila. Tama lang po din yon na nag-insist na sila mismo ang magdadala at maghuhulog ng balota sa mismong makina. Tama po yon. Kung napansin po nyo, hindi po natin pinigilan yung bagay na yan. Pinabayaan po natin. Ang isa lang po naming tanong, Nay, Tay, o Lolo, Lola, okay lang po kayong tumaas? Sabi na okay lang, basta kami maghuhulog. Siyempre, pagka nagkaganon, ihihinto mo ang pagpapasok muna ng ibang botante. Uunahin mo muna sila. Kasi nga po may priority ang mga nakatatanda. Yun ang dahilan kung bakit sa ilang lugar humaba ang pila po ng ating pong ang ating pong pagboto. Gerald Nabal, Malaya. Sir? Sir, good evening po. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you mentioned yung timing mark sa ballots, kaya nagka-problema. Paano po siya nakapasa sa verification when yung timing marks pala yung may problema, which you mentioned na pinaka-importante? Tama po kayo dyan. Yan din yung tanong natin kanina Yan din yung tanong natin kanina nung na-report sa atin sa ating pong sa PITX. Kasi sinabi sa atin, ang tanong natin, papaano yon? Ibig sabihin ba nun, yung ating verifier, hindi na pinadaan sa machine. Nung makita nung kanyang mata, hindi na pinadaan, samantalang dapat dumadaan yan sa mismong makina. For whatever reason, inaalam pa namin yung kadahilanan. Pero ang talagang findings is because napakalabo ng pagkaka-imprenta ng mismong timing marks. Kung napansin nyo, pagka yung mga balotang ginamit natin, malilinaw yung timing marks. Pag malabo, hindi siya nabasa ng scanner ng mga makina. Sir? Isa pa, sir. Sir, dun sa 15 na polling precincts, if they are not failure of elections, tama po ba sabihin na postponement of elections? Hindi rin po. Hindi rin po. Continuation of election lang talaga. Kasi kapag postponement of election or kapag po kasi postponement nakalagay sa section